susukat yan. Amen? Amen, church? Pag commitment, tipid. Amen, church? Pero kapag sa personal na gusto, all out. Yan nasusukat if you love God or if you love money. Kaya ganyan, excited ako. Bibili na rin. Pero pag kayo sinopening eh. Yung bang, okay na po tayo sa ating offering. Ay, offering! Magugulat pa! Hindi talaga handa! Pero handang-handa sa bibili ng gusto niya. Ayan, yan po nasusukat yan. Do you love God or do you love money? Love ko or do you love yourself? More than God. Ito ba? Bisig na po tayo, church. Amen? Amen. Tama po. Another thing. Some ministry, kung nasa na. Okay, babagyan ito ang verse. Kahit cute, na may mental back. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. When we say mammon, hindi po ito monde. Iba po yun. When we say mammon, pera, money. You cannot serve God at the same time you serve money. Hindi pwede. Dapat isa lang. Dapat Diyos lang ang pinaglilingkuran mo. Because kamumuhian mo ang isa at hindi pwedeng in-between yung puso mo, money at saka God. Ano yung timbangan? Magkatimbang ang Diyos at saka yung money? Oh, grabe naman yan. Grabe siya. Di ba ba? Dapat mas matimbang ang Diyos. Dapat mahal mo ang Diyos at kinamumuhian mo ang pera. Yan po ang tama, di ba ba? I hate you. Amen? Tama po ba nakamuhian ng pera? Amen. Pag hindi mo niyang kinamuhiin, mamahalin mo yan. And the love of money is the root of all? Amen. Oo, tama po ba? Amen. Ito ka na naman, dumating ka na naman sa akin. Kinsenas! Ibig sabihin, ikaw ang tatakbo. Hindi yung may gawin sa akin. Wow! Amen, church? Ano ganun ang reaction, amen? Okay. Sa ministry tayo, equal footing. When we say equal footing, hindi po ito improvement. Saan tayo ministry pare-parehas? Alam niyo, may mga young men o mga preacher tayo na talagang biniyayaan ng Diyos mag-preach. Yes. Pag tumayo dyan, sabi nga ni Nanay Ning pag nag-preach na, parang lumulubog ka sa upuan. Talaga, ikaw talaga yung tinatamaan, hindi mo maipasa sa katabi mo. Ikaw talaga eh. Di ba? Hindi yung amen. Hindi talaga. Tama na po, Panginoon. Tama nga po talaga. May mga preacher na ganon kasi gifted sila mag-preach. Meron naman talaga mga kapatid, binayaan ng Diyos sa pag-awit. Na talagang pag umawit dito, lahat tayo iikot. Di ba? Lahat tayo iikot. Kasi ang lupit-lupit ng tinig niya. Sabihin mo, I want you. At meron naman mga kapatid, talagang biniyaan ng Diyos ng kakayanan sa arts. Pag nag-drawing na ganyan, hindi mo maaalata, may aso pala. Abstract. Ayun yung aso, panay ngayon. Asa-asaan. Ayaw. Asa-asa. Talagang magaling. Magaling magpahirap. They are gifted. Pero dapat ba gifted ng ganon? No. Alam niyo kung saan tayo equal footing sa paglilingkod sa Diyos? Saan? Giving. Amen. Amen. We are all equal.
We'll talk about lahat pwedeng maglingkod sa Panginoon. Amen. Poor widow, naging problema niya pabibigay? Mary? Barnabas? Walang tao sa mundong ito na walang kayang i-offer sa Panginoon. Mahirap kami, extended kami gan. Kapag yan ang naging attitude mo, nananatili kang ganyan. Because one of the secret of God's blessing is giving. Luminga-linga kayo sa paligid. Maraming creation ng Diyos. Kapag kinuhanan mo, lalong lumalago. For example, malunggay. Pag kinuhanan mo ang malunggay ng dalawang sanga, ang tubo 7. Talbos ng kamote. Pag tinalbosan mo ang kamote, ang balik, marami. Magtanim ka ng isang pirasong palay, pag tumubo, isang buhay. Yung creation ng Diyos, habang kinukuhanan mo, dumadami. Principle yan. When you give, ng kukonti lang tinalihin mo. Pero kapag kumuha ka ng, nagbigay ka ng marami, marami rin yung balik sa'yo. Sa ministry tayo ipalutin sa giving. 2 Corinthians 8, ito na po ang mensahe natin. Handa na po ba? Okay, punta na tayo sa ating mensahe. 2 Corinthians 8 verse 1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Listen carefully. Natatandaan yung tatlo example natin? Widow, Mary, Barnabas. Individual. Individual na pagbibigay. Ngayon, ano ang i-discuss natin? Individual pa ba? Hindi na. Ano po? Hindi lang Brother Lester Church eh. Churches of Macedonia. Ibig sabihin, may example na church. Ito, kausap natin. Ito, church. Sa Bible, sa giving. Churches tayo ngayon. Church tayo ngayon. Ano ang ginagawa ng mga churches sa Macedonia when we talk about giving? Here's their example. Ang biyaya daw ng Diyos ay sumagana sa kanila. Ano ang dahilan? Ito po. How that in a great trial of affliction, matinding pagsubok, the abundance of their what? Joy. Cheerful giving. Hello? Yes. Cheerful giving yung churches of Macedonia? Yes. They give to the Lord cheerfully. The abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their what? When we say liberality, hindi po ito yung dilawan. Liberal yun eh. When we say liberality, yung pagiging mapag, bigay nila. Excuse sila? Ano ang sitwasyon nila? Paka-explain ko. Ang sitwasyon nila, meron silang great trial of affliction. Another situation nila, deep poverty. Hirap na hirap. Siguro pagpunta ko sa bahay ninyo, tatadyakan ko yung mga palabigasan nyo, medyo kaganon lang eh, hindi bubuwal eh. Pero itong Macedonian churches, sabi nga ni Brother Lester, pag tinadyakan mo siguro yung palabigasan nito, mga 48 gulong. Kasi walang laman. Deep poverty. Pero may naibigay ba sila? Yes! Oh! For their power, I bear record, ye, beyond their power, they were willing of themselves. Higit pa sa inaasahan yung kanilang naibigay.
Halimbawa, mga kapatid, listen carefully. Nag-expect lang ako kay Joy dahil alam ko na sa great trial of affliction si Joy, inihika, tinutubuan ng mga bukol-bukol, great trial of affliction. Tapos wala pang trabaho. Na-bankrupt ang tindahan nila doon sa San Jose del Monte. Nagkabulok yung mga paninda, lubok, nabaon sa utang. May say di poverty, baon sa utang. Kaya na-expect ko lang kay Joy na maibibigay niya lang ngayong linggong ito, piso. Pero ang sabi ng Bible, beyond expectation. Ang naibigay pa ni Joy, 300. Amen. Amen. It's just a matter of what? Hindi ko naman sinasabi na ganun mangyayari. Example lang yun. Kadalasan po, kapag may problema ka, mas hirap kang magbigay. Tama po ba? Ang kailangan mo yung tumanggap. Pag ikaw'y mahirap, ang kailangan mo yung tumanggap, hindi magbigay. Grabe ko na. Binaligtad ang mundo, ang prinsipyo ng mundo. Prinsipyo ng Diyos ang sinunod. At kapag wala kang pera, may tulong mo, mahirap pa sumaya kapag wala kang pera. Tignan nyo katabi nyo. Yan. Mahirap sumaya kapag walang pera. Mahirap magkaroon joy. Ang tingin niyan, patikilit na gano'n. Walang pera eh. Pero ito, grabe ito. Binaligtad talaga ang prinsipyo ng mundo. Prinsipyo ng Diyos ang sinunod. Yung brother, happy pag wala kang pera. Diba? Sisigilin mo talaga yung sukli. Aaway mo yung driver eh. Brother, Jaime. Si Jaime sumakay ng jeep. Yung isang daan eh, hindi sinuklian. Happy na lang ang pera ko. Teka, wala talaga oh. Walang sukli. Wala. Pero pinatawag na ni Jaime. Ay mag-alala. Yung wala kang pera, tapos buka na kapagod. Pag-usapan na to. Usuan. Pero iba ang galing ito. Bakit ganito ang galing? Christ like what? Meron tayong principle. When giving is cheerful, it should be right. Kapag masaya ka nagbibigay, all out ka. Pero nakasimangot puso mo, ay puso mo, hindi ka magiging generous. Kaya lang nagiging generous giver ang isang tao pag masaya. Ang dami ko yan. Amen. Nakita mo, niregalo mo gano'n, napasaya mo. Sumaya ka rin. Susunod, nagpaplano ka pa, ririgaloan mo pa ng mas best, di ba? Kapag masaya ka, all out ka, di ba? Mahal mo. Tapos, di ba? Amen. When giving is cheerful, it shall be Yes. generous. Ano pa nangyari? Praying us with much what? Entreaty that we should receive the gift and take upon us the fellowship of. Saan tayo equal footing sa ministry? Ano po? Giving. Ano ang tawag nila sa pagbibigay? Ministry. Ministry. Amen. To the saints. Ito yung pinag-usapan, Sir Gaymar. Tinatawag na yung mga buhay na saints. Hindi yung patay na at saka pag-uusapan kung pwedeng saints o hindi. Ang nasa Bible, buhay pa, ang tawag na saints. Bakit po? When we say saints, citizen ka ng langit. Pag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas mo, pag namatay ka, may magliligtas sa'yo. Sino? Si Kristo. At dadalhin ka ni Kristo saan? Sa langit. At kung ikaw'y patungo sa langit dahil tinanggap mo si Kristo, anong tawag sa'yo? Saints. Amen. Hindi ang magdidikta kapwa mo tao para tawagin kang saint. At hindi kailangan gradean yung ginawa mo para katawagin saints. When you accept the Lord Jesus Christ, kaya ka magiging saints. Ang dahilan kaya magiging saints ng tao, because
Christ. Amen? Not because of your good works, not because of yourselves, but because of the Lord Jesus Christ. Kaya ka natawag na saints. Kung wala si Jesus Christ, wala yung title na yan. Amen. Amen. Wala akong authority to give you a title, saint. Makukuha mo lang yung dahil kay Kristo. Maliwanag ko ba? Amen. Ano ang sabi ng Macedonian churches? Nagsusumamo with what? Treaty. Hindi po ito yung Marawi, ha? Threat naman pala yan. In treaty. Pag sinabi, Paul, sige na, tanggapin mo na ito. Pera namin, sige na. Nagmamakaawa pa na tanggapin. Nagpupumilit. Naalala ko tuloy si Sir Jaymar, pastor na naman ako sobre. Pinipilit na kagad. Sabi ko, pagka doon natating tayo na, pastor, di ba masama mo mag-iintik ako? Amen? Amen. Grabe itong isang to. Grabe siya. Bilis ang sikat. Amen. O, meron bang ganyan ng karakter? O, Charles, magko-commitment po tayo. Meron po tayong Father's Day sa susunod na ano. No, pag pinag-uusapan ako ito. Kapatid, meron tayo commitment po. Sige na. Hindi po dapat ganun ang attitude. Dapat, uy, ako! Brother, ano, meron ba? Ganun naman! Brother Jonathan, sige naman! Amen. Eh, nakalagay sa Bible mo, Will. What? Pretty. Bakit po? Maturity. Amen. Hindi mo magagawa itong ginagawa nila pag hindi ka mature. Tama.